Blessed morning! Welcome sa ating Preach and Teach Good News Class. Ngayon ang tatalakayin natin ay patungkol sa spotlight. Ano nga bang meron sa spotlight? Bakit ito mahalagang pag-aral at maunawaan natin? Alamin natin. Ang ating verse of the day matatagpuan sa 2 Corinto chapter 10 verse 12 to 18. At ganito po ang nasusulat. Sapagkat hindi kami nangagmamatapang na makibilang o makitulad sa mga ilan doon sa mga nagmamapuri sa kanilang sarili, ngunit sila na sinusukat ang kanilang sarili sa kanila rin at kanilang itinutulad ang sarili sa kanila rin ay mga walang unawa. Datapwat hindi naman ipinagmamapuri ang labis sa aming sukat, kundi ayon sa sukat ng hangganan sa amin ay ipinamahagi ng Diyos na gaya ng sukat upang marubot hanggang sa inyo, sapagkat hindi kami nagsisilagpas ng higit na waring hindi na namin kayo aabutin, sapagkat hanggang sa inyo naman ay nagsirating kami sa Ebanghelyo ni Kristo na hindi namin ipinagmamapuri ng labis sa aming sukat sa makatuwid bagay ang mga gawa ng ibang mga tao, kundi yamang may pag-asa na ayon sa paglago ng inyong pananampalataya. Kami pupurihin sa inyo ayon sa aming hangganan sa lalong kasaganahan, upang ipangaral ang Ebanghelyo sa dako pa roon ng lupain ninyo, at huwag kaming mangagpuri sa hangganan ng iba tungkol sa mga bagay na nangahanda sa amin. Datapwat ang mga nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon, sapagkat hindi subok ang nagtatagabilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagabilin ng Panginoon. Ito ay may halin tulad natin sa isang upuan na pilit pinagagawa ng marami kahit hindi naman ito sa kanila. Ayon nga sa Marcos chapter 10 verse 42 to 45, at sila ipinalapit ni Jesus sa kanya at sa kanila ay sinabi, nalalaman ninyo na yaong mga inaaring mga pinuno ng mga hintil ay nangapapanginom sa kanila, at ang sa kanila yung mga dakila na nagsisigamit ng kapamahalaan sa kanila. Datapwat sa inyo ay hindi gayon, kundi ang sino man ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo, at sino man sa inyo ang mangibig mauna ay magiging alipin ng lahat, sapagkat ang anak ng tao ay rin naman ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Kung ganun, ano-ano ang dapat natin maunawaan patungkol dito. Number 1, we are nothing without God. Walang halaga yung buhay natin at lahat ng pinaghirapan natin kung wala ang Diyos. Dahil ayon sa Juan chapter 15 verse 5 ay ganito ang sinasabi sa English, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Sa Tagalog ay ganito naman, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. At pangalawang dapat natin maulawahan, everything is meaningless without God. Lahat ng paghihirap natin ay walang kabuluhan
kung walang gabay ng Diyos. Dahil ayon nga sa mga aral, chapter 1, verse 2, ay ganito ang sinasabi. Saying is, vanity of vanities, saith the preacher. Vanity of vanities, all is vanity. Sa Tagalog naman ay ganito, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga aral. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Ayon naman sa mga aral, chapter 12 verse 8 ay ganito ang sinasabi, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga aral, lahat ay walang kabuluhan. So, number 3, so if anyone must post something, they must post about what God had done in their life. Kaya nga sa ikalawang Korinto chapter 10 verse 17, datapat ang nagmamapuri ay